respect to this congressman long time ago. Because they are just there really to carry out certain narrative. At yung narrative na yon really is to, make it appear that Inday Sara is corrupt because they were only looking at one side of the coin ng confidential fund. Kasi ano yan sa corruption? Yeah, totoo kayo. Area talaga, space talaga ang confidential fund sa corruption. Now, if your worry is corruption, dapat worried kayo sa lahat ng may confidential fund because it is not only Inday Sara who would have space for corruption dahil hindi lang naman siya ang may confidential fund. Tapos feeling bayani to si Adjong, si Valeriano, si Rog Gutierrez, na by the way, ang kanyang tatay ay merong 2.76 billion or around 2 billion na government contract. Mahiya ka sa kulay mo, Rog Gutierrez. Diyos ko, Pam Zamora, Pam Tantrum Zamora, 'di ba? Baby boy Tambi Ortega, i-account mo ang mga DPWH project na napunta sa distrito mo at nasaan sila. Okay? Joel Chua, nasa katerbang flood control projects din ang napunta sa distrito mo, di ba? At itong si Luis Tro. Diyos me, tandaan niyo po yung mga pagmumukha ng mga yan at huwag nyo nang iboboto ulit. Alam mo yung alam mo yung Basta Sara Astig? Yung Basta Sara Astig, yung pinakita ko na actually yun, idea yun ni Sas. Sabi, gawa kang sticker, tapos yung pang kay Sara, ganyan-ganyan, tapos yung Basta Sara Astig, ganyan. Ayun. Dapat to si Sas yung image builder. Yung, alam mo, may mga ganong image consultant. Yung ang galing niyang galing niyang mag-isip ng mga kineme. Ayan, okay. Ayan, papakita ko sa inyo. I'm sure nakita niyo na to kasi pinost ko naman. Ayan. Eto, ayan. Pakita ko lang. Kasi naisip lang niya talaga isang araw. Sabi, gawa ka sticker, ito. Yung Basta Sara Astig, ganyan. Sabi ko, bet ko yan, sige, gagawa ako. Ayan, so nagpagawa ako ng design na ganito. Tapos nagbigay lang siya ng peg photo kung anong gagayahin nakaturo si Inday. Ang astig, no? 'Di ba? Ang ganda ng idea eh. Nakakaaliw, ayun. Kailan tayo magkakape, madam? Sabi ni Baski de Dios. Sabi niya, hello. Ayan, anytime, mag-message lang. Ayun. So, ang ganda, no? Magpiprint na ako nito soon, very, very soon. Tapos, magpapamigay din tayo niyan. Kaya maraming salamat dun sa mga nag-aambag sa pagpapaprint. Maraming salamat sa inyo. Kasi, marami tayong nabibigyan, ganon. Marami tayong nabibigyan. Especially yung mga riders na nagme-message sa akin, really appreciate it. Sana mabigyan nyo yung mga kapwa nyo riders din. Pagka nag-request kayo, nagpadala ko, I hope you share the stickers to other riders. Ayan. Kasi importante talaga ma-feel nila na marami tayo eh. Natatandaan ninyo yung review natin ng survey last time. Yung from November 4 to November 6 yata to 21 yung field work na yon. So, yung hearing ni Inday at saka yung nagkaroon ng issue sa yung nag-attend si Attorney Zuleika. I think that was November 20 eh. Yeah. I think that was around November 20. So nangyari na yung kay Attorney Zuleika that time. Hindi pa ganun kaugong yung impeachment. I mean, wala pa siya talagang korte, wala pa talagang form. But of course, syempre, binabato-bato na yung impeachment na yan. But during that time, yun yung coverage nung sinasabi ko nga sa inyo na impeachment proceeding laban kay Inday. In that survey, 48% ng 1,600 na respondent said that they strongly oppose the impeachment of Inday. Pagkatapos, 28% in that survey says that they strongly support the impeachment of Inday. Of course, syempre, mas marami pa rin yung 48% kaysa doon sa 20+%. But, ang sabi ko nga, huwag tayong mag-rest doon. Dapat, we should make it undoubtedly majority na ipaglaban natin yung boto natin. Ayan, okay. So talaga kaya yan yung reason kaya gusto ko na yung everywhere they look makita nila meron tayong mga stickers ganyan. Makita ay pala to supporter ni Inday, ganun. 'Yon. So ganun yung gawin natin, magparamdam tayo. Hindi man tayo maingay sa social media, hindi man kayo nagsasalita or whatever, pero makikita nila na ang tawag dito, supporter pala to ni Inday. Ayan. So 'yon.
Binalita sa group namin Pilipino may gathering dito sa Tokyo, Shibuya, December 29 for VP Sara. Ayan. Good luck po sa inyong gathering. Make it loud. At mag-share po kayo ng maraming pictures at video, no? Vin DGC, how to avail stickers. PPM mo lang ako, Vin. PPM mo lang ako. Ayun. Sticker sa likod ng kotse, ilagay sa likod ng cellphone. Oo, ayan o. Ako meron ako, hindi mo pera yan. Meron din akong ganitong sticker, hindi mo pera yan. Ayan. So, yun. Di na nagpaparamdam si RJ Nieto. Madam, grabe, nakakapiya yung nangyari sa PhilHealth. Pa-shoutout, Madam, watching from Taiwan. Sabi ni Glenn Bernardo. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, okay? Lipat naman ako kay Ma'am Jo from Attorney Trixie. Oo, nakita ko naka-live siya. Tapos na ba siya mag-live? Where can I buy the sticker? Sabi ni Madeline Gerson. Ano po, hindi po siya, free lang po siya. Free lang siya. Libre lang po siya. Babayaran niyo lang yung shipping. Ayan, so message niyo lang po ako. Shoutout sa iyaking bishop na hindi kayang tumanggap ng critics, sabihang bayarang trolls, gawa-gawa ng palpak pag pinunapikon. Ay, naku, yun yung pag-uusapan natin, no? Pag-usapan natin yung mga nangyari sa... Apparently, meron palang session ngayon ng yung Quadcom. Meron pala silang session today. Hindi ko na, kasi nung last na chinek ko, wala silang schedule for December eh. So, I thought, okay, mukhang ano to, hindi maghihiring ba sila o hindi. But anyway, nag-schedule sila for today. Marami silang mga bagong pasabog, ayan. Meron silang mga bagong artistang nakuha, ayan. Hindi ko napanood ng buo, pero syempre, alam niyo naman, pagka nanood kayo ng Quad ko, high blood lang talaga kayo. Kasi talaga power tripping sagad. Power tripping sagad, as in. Pagkatapos, itong si Benny Abante, talaga, pastor? Talaga, Benny Abante? Nakakaloka siya, galit na galit siya. Gusto, in the mood makipagbardahan si lolo mo, Benny Abante. Ayan, so pag-usapan natin yan si Benny Abante, yung sa Quad Committee, yung bycam na nangyari kahapon, at saka yung Maharlika new office. So start muna tayo dito sa very very quick lang. Very very quick lang. Mag-start muna tayo sa Maharlika Investment Corporation dahil meron na silang office. Ayan, Lisa Marcos. At ito ay ni-ribbon cut ni Madam. O, di ba? Ayan. Inauguration of Maharlika Investment Office, ORE Central Tower, BGC, Taguig. O, diba? Walang kapuson-puson! The best! O, diba? O. Ayan. Okay. Ang nakakatawa ito, kasi sabi ng bilyonaryo, office daw yan ni office daw yan ni Lisa Marcos. Teka lang Ito, opens office in building of Lisa Marcos Law Firm. Ayan. Sabi ng bilyonaryo, one-stop shop, Maharlika Investment Corporation opens office in building of Lisa Marcos Law Firm. Yung law firm ni Lisa Marcos, 'di ba? Allegedly yun yung sa most 'di ba siya yung M doon Marcos. Ayan. So the Maharlika Investment Corporation signaled its openness for business with the inauguration of its new headquarters in Bonifacio City, Taguig. Ayan. So, joined by President and Chief Executive Officer Rafael Consing Jr. at the ribbon-cutting ceremony of the Sovereign Wealth Fund Manager's POSH office at ORE Central Building. Ayan. It is located at the corner of 31st Street and 9th Avenue. Ayan. It is owned by embattled nickel mining firm Oriental Peninsula Resources Group of Sagip Party List Rep. Caroline Tanshay. Ayan. The building is also listed as the office address of M Associates, the law firm, M and Associate pala, yung law firm ni Lisa Marcos. Ayan. The building is also listed as the office address of M and Associates, the law firm of the First Lady. She, however, divested from it since her husband became president. The Maharlika Fund was initially slated to be operational before the end of 2024. Finding an office may get things going for them. Ayun, okay. So, nag-divest naman na pala si... Pero kasi, alam naman natin yung mga ganyan di ba? Alam naman natin yung mga ganyan. Dapat hindi niyo nakikitang gumagalaw. Gumagalaw ba? Ayan, okay, nakikita naman pala. Ayun.
Ang sabi ano 'no, yung address ng M& Associate, which is the law firm of Lisa Marcos, yun din yung address nitong ano, nitong Maharlika Investment Corporation. Pero siyempre ang press release nila, si Lisa nag-divest na. Ayun. Meaning, wala na si Lisa dun sa law firm na yun. Yun yung ibig sabihin nung nag-divest. Siyempre sino siyempre hindi sino maniniwala doon. In fact, yung yung statement na nag-divest na si Lisa Marcos sa M& Associate, pagkatapos nandun ang office ng Maharlika Investment Corporation at ni-ribbon cut mo pa, is actually an investment na meron pa ring strings attached si Lisa dun sa law firm niya. 'Di ba? Kasi wala na silang pake 'no, yung wala silang pake kahit even if it's going to look ano, not okay, even if it's going to look not okay, ganito kasi kaya yan, I'm back balakubak. Ganito kasi yan ano, Madam President, ay Madam First Lady, ay, Madam President, Madam First Lady, ganito kasi yan, okay? Alam namin na hindi ka naman talaga malinis, alam namin na marami ka naman talagang kinokontrol, marami kang ginagawa diyan or what not, ganyan. Ang nakakasuka kasi you do not even attempt to hide the irregularities in your ano no, in your husband's administration. Like for example, ito. Yung Maharlika Investment Fund, ang laki-laking hawak na pera. Pagkatapos ikaw talaga ang magre-ribbon cut. Pagkatapos dun pa sa opisina ng dati mong law firm. So anong message yung binibigay nyo dyan? Naku, mukhang kokontrolin mo na madam, pati pera ng Maharlika Investment Fund. And ano yung sobrang brazen na talaga nila. Yung wala na silang pake, even if you think na inappropriate to, even if you think wala kaming pake, we're going to do it because we can. Ganon. Pangit pong tingnan kasi unang-una, yung sinabi mo, yung press release nyo na nag-divest na si Lisa Marcos sa law firm. Kung nag-divest ka, ang gawain po kasi ng matinong tao na may puso't kaluluwa at may malinis na konsensya, ganito. Okay? Nag-divest ka, lalagyan mo ng office, yung Maharlika Investment Fund, at alam mo, ikaw pang magre-ribbon cut. For delicadesa's sake, yung office dapat sa ibang location man lang, Makati, ganyan. Yung totally not related to your former law office. Ganon. Ganon. Sabi ni Vault Gamer, too arrogant to be discreet. Yeah, oo, ganon na sila. Yung talagang ano na talagang hindi ko nga alam yung mga Pilipino parang bakit hindi kayo nagagalit? I mean, why is this something that you should take easily, 'di ba? Parang magalit naman na kayo. Ano ba naman 'to? Kung kaya nilang gawin 'to kasi sabi nila, hindi naman yan proof ng nenakawan ganyan ganyan. Oo, pero proof ito ng walang delikadesang tao. Ganon. Proof ito na sabi ni The Bakerist, Miss Joey, sa sobrang galit ko dyan sa palakang yan, I wish gawin sa kanya yung ginawa kay Imelda dati, pero sana matuluyan, sabi ni The Bakerist. Si Imelda nga at least kahit papaano may redeeming factor Ito kupal ng pangit pa Diba? Diyos me. So yun, so ganun po kasi yung gawain ng ng tao na may honor, may delikadesa. MIC is holding billions of money. Pagkatapos, ikaw ang magre-ribbon cut. Ribbon cutting lang naman ang OA nyo naman. Ganyan, ganon. Oo. Ribbon cutting lang siya. Pero, that will actually manage billions of pesos of Filipino of money that should be used by the Filipino people. Galing kasi sa ano yun galing kasi yun sa DBP at saka sa Land Bank Ang harsh naman sa pangit, sabi ni Kayla. Maganda siya nung bata siya. Pero ngayon kasi, talagang, you lost it, mother. You lost it. You lost it a long time ago. Ayun. So, sabihin nila, wala namang ninako, bakit ang OA niyo? Ano ba naman yan? Ang simple-simple, nag-ribbon cut lang naman, ang dami niyong iniisip. Hindi niyo kasi binibigyan ng peace of mind yung mga tao. Ikaw ang nag-ribbon cut, ang Maharlika Investment Fund, na humahawak ng bilyon-bilyong piso, na pera na dapat gamitin sana ng mga Pilipino para sa kanilang kapakanan. Pagkatapos, yung opisina kung saan nag-opisina itong Maharlika Investment Fund ay dun pa sa building ng dating opisina ng iyong law firm. Dun pa sa building ng opisina ng dating mong law firm. Correct, ayan.
Yung sana man lang yung, kasi pag sinabi mong nag-divest ka na ng interest doon sa law firm mo, di ka na muna sana babalik doon sa office nyo. Di ka muna babalik doon sa office nyo. So kung sa ganitong bagay, kaya mong kontrolin or kaya mong magdesisyon sa Maharlika Investment Fund, kasi parang hindi mo maaalis sa mga tao na mag-isip that it is actually you who told Maharlika Investment Fund, oy, dito kayo mag-office. 'Di ba? Sobrang kapal ng mukha. Sobrang kapal ng mukha. Hindi kasi nila alam yung ibig sabihin ng word na prudence. Ayun. Prudence. Ayan. So kita nyo na, kahit First Lady, abogado de Campanilla, kahit ano, no, doesn't guarantee na meron talagang delikadesa at prudence. Diyos me, kakaloka. Posh daw kasi, very New York. Ayun. Sabi ni JMTV, may live na, waiting me kahapon at madaling araw. Wala. Oo, kasi late na ako nakauwi. Late na ako nakauwi. Ayun. By the way, yung opening ng office, mukhang minabilis lang. Wala po yan sa mga reports at planning before, di ba? Nang lumabas na yung question at clamor, walang office. Ayan, nag-pop up na. Yeah, I think so. I think it is a reaction doon sa pangdadaot sa Maharlika Investment Fund eh. O, so gumawa na sila ng opisina. Ganon. Still doesn't, okay, fine, di may office na. Ang malalaking question pa rin dyan, Maharlika Investment Corporation is required to provide biannual report ng mga investment activities nyo. Have you done that? Has Maharlika Investment Corporation done that? President and CEO of MIC Consing Jr. Ano na pong nangyari doon sa perang hawak ninyo? 'Di ba? Ang perang hawak ng Maharlika Investment Fund, DBP and Land Bank transfer fund to ayun, Land Bank is supposed to give 50 billion, DBP is supposed to give 25 billion. Billion ha, B. Yung Land Bank nag-remit na ng 50 billion. Yeah, okay. So they already complied their obligation under the law pala. So si Land Bank nag-remit na ng 50 billion. September 15, 2023, Land Bank remitted 15 billion pesos. Ayan, okay. Papakita natin no sa para makita nyo na meron na silang hawak na 50 billion yung Land Bank. Ayan. It is posted in their website. Ayan. Land Bank remits 50 billion investment in Maharlika. September 15, 2023 ang press release nila. Remitted to the Bureau of Treasury, 50 billion contribution to Maharlika Investment Corporation. Ayan. Pagkatapos ay, ang DBP naman ay, ayun, nanghihingi na naibalik si DBP nanghihingi na naibalik yung 25 eh. November 8. Pero, I think tinransfer niya to noong October. Kailan nga binigay ito ng DBP? Nag-remit ang DBP October, if I remember it correctly. Ito na pala. Ayan, nasa website nila, ayan. September 16, ayan. DBP remits 25 billion of Maharlika Investment Corporation, September 16. Okay. So, September 13, si Land Bank of the Philippines, 50 billion. September 16, press release ng DBP, 25 billion. So, 75 billion pesos ang hawak ng Maharlika Investment Corporation. Ayan. Okay? Yung nagpalakpakan sa Congress kay PRRD, nagalit sila at wag daw bastusin ng hearing. Pero kanina, nagpalakpakan pa sila nung nakontempt si Grijaldo. Disguise, sabi ni JC Laurito. Ayan. Ayun. So, again, you are required, Maharlika Investment Corporation is required to make a biannual report of the money of their investment activity. Since may seed money na sila na 75 billion dapat nagre-report na sila. Ang first board meeting ng Maharlika Investment Corporation happened in January 4, 2024. So anong petsa na? Matatapos na yung taon. Meron na silang isang report na kulang. And ngayon, December na, magdadalawang report na ang utang nila sa mamamayang Pilipino.
And sabihin na natin na siguro yung second report nila is gonna be in January or February, ganyan-ganyan. Pero may klarong isang utang. Ano nangyari sa 75 billion na yan? 'Di ba? Ano nangyari sa 75 billion na yan? So yun. Hindi na talaga sila nahihiya. Ayun. Sabi ni Nina Atienza, ang problema natin, ang SOCMED na naglalabas ng lahat ng lumalabas na baho ni Lisa at ang baluslos ay dapat may load pang internet and mas maraming Filipino. Kaya di nila makita kung bakit galit ang DDS. Samantalang ang MSM Media, katulad ng TV Radyo Diaryo, puro pro-admin kasi oligarch ang may-ari. Ang ABS-CBN nga, kahit ang baluslos na. Ang GMA, sabi ni Ateng kanina, ang 5 kay MVP, ang SMNI ginipit. Ayan. Ayun, buti pa mga kapitbahay nating sovereign wealth fund, nakakuha lang ng profit from our private equity client. Almost monthly nga eh. May IRR na yung MIF, may iba pang dapat magbigay sa MIF. National government, 50 billion. Ayun. Sabi ni Anthony Adrales, Miss Joey, ano masasabi mo sa interview kanina ni Ted Filon kay Attorney Shelo Magno about PhilHealth? Hindi ko pa napanood. Hindi ko pa napanood. Pero napanood ko yung interview ni Liacion, ni Dr. Liacion, ganon. Si Dr. Lesion, yellow rin naman yan eh. Ano rin yan eh, anti-Duterte. May pagka-anti-Duterte rin yan eh. Pero si Attorney Liacion, I think he was able to get a post nung panahon ni PRRD. So may to be fair kay Dr. Liacion, may galing rin naman talaga siya. So naging part na yan ng ng COVID task force, I think. Kaso nga lang eventually tinanggal din siya. Parang ni-let go si Dr. Liacion kasi parang that time I think that the COVID task force that time do not really appreciate yung pagiging niya, yung hindi raw siya team player. Parang yun yung lumabas na issue noon. Ayan. Nevertheless, nagbibigay siya ng mga strong opinion ngayon about PhilHealth, about dun sa yung sa 90 billion na pag-transfer ng fund from PhilHealth to the National Treasury, pagkatapos yung MOA ng Tingog, DBP at saka ng PhilHealth. Ganon. Sabi niya, I also heard his opinion about the confidential fund of Inday Sara. So sabi niya, of course, I do not agree with Inday Sara's confidential fund. So gusto niya, mabusisi rin yan, ineme, ganun-ganon. Pero ina-acknowledge niya yung fact that all the attacks against Inday Sara are all politically motivated. So at least, di ba, kahit papano, nag-iisip siya ng ganun. Yun yung kulang ni Shelo Magno at saka ni Heidi Mendoza. Kasi si Shelo Magno at saka si Heidi Mendoza, they do not recognize it that it is a political attack against Inday. Ganon. Ako sa totoo lang, sige, busisiin niyo yung confidential fund ni Inday Sara. Let us wait until maging handa si Inday Sara na sabihin sa inyo ng bonggang-bongga kung saan niya ginastos yung confidential fund na yan. If you think that Inday Sara committed something wrong dyan sa confidential fund na yan, saka walang problema yon. Pero confident kasi ako that Inday Sara used the money in its for legitimate purpose. Ayan. Naniniwala ako na hindi magnanakaw si Inday Sara. Ganon. Ngayon, parang ang lang kasi, at least si Dr. Liacion, kahit papaano, hindi siya bulag. 'Di ba? Naaamoy ko rin yung pagka-anti-Duterte niya. I think kung meron talagang choice between a politician na yellow, na okay naman, tas hindi masyadong corrupt, and then Inday Sara, pipiliin niya pa rin yung yellow. Kasi I don't think feel niya yung Duterte kind of leadership eh, gano'n. But kudos to Dr. Liacion, hindi kasi siya bulag. Hindi siya bulag. So nakikita niya na yung ina-attack kay Sara, yung mga banat kay Sara is politically motivated. 'Di ba? Sobrang politically motivated, ganon. Ngayon, before we go to the next topic, gusto ko lang kasi since naalala ko 'yan. Gusto ko lang pag-usapan yung tungkol diyan sa confidential fund na 'yan. Kasi ang ina-argue kasi nila, ang kasi ng confidential fund hindi mo kumbaga parang to a certain extent, I believe it's true, no? Even Rowena Guanzon says that, ano naman kasi talaga yan, wala naman talaga na-disallow na confidential fund. Kasi nga, yung confidential fund, in reality, para na siyang nagiging discretionary fund ng nung mga officials na entitled sa confidential fund. Kasi nga, since hindi naman yan nasa-scrutinize, katulad ng pag-scrutinize ng regular budget, if merong plano yung public official on how to utilize it and then later on ma-spend naman yung pera for the purported goals, ganyan. Hindi yan nagkakaproblema, walang issue diyan, okay? I agree that na after all pera pa rin ng bayan yan. After all dapat malaman natin na ginamit yan sa tama. Okay? Nandun na ako. Pero ang confidential fund kasi it's really part of the it's really part of the
it is part of the privileges that is given to an elected official na entitled sa confidential fund. Okay. Ngayon, hindi naman yan magkakaroon ng confidential fund kung hindi inapprove ng House of Representatives. Okay? Ang pag-extend ng confidential fund sa presidente or sa kahit anong office na entitled sa confidential fund entails certain level of trust. Okay? Ngayon, kapag ka hindi ka trusted, hindi ka talaga bibigyan ng confidential fund. Ganon. Kasi nga nakakatakot yun rin naman talaga yung confidential fund. If you're going to give confidential fund doon sa mga taong wala kang tiwala, hindi mo alam kung paano niya i-utilize yan. Ganon. Yung confidential fund kasi, double-edged sword siya. It is a venue for corruption, and it's very easy to commit corruption sa confidential fund. Kasi nga, hindi naman yan, supposedly, hindi naman talaga yan dapat ino-audit ng katulad ng pag-audit ng regular fund. So it is really prone to corruption. But the other side of it is that it is a necessary tool in order to fight whatever evil that executive official decides to fight against. Ganon. So ngayon, when it comes to confidential fund, there are several factors that you have to consider. Like for example, what is the trust level of that public official requesting for confidential fund? Okay, si Inday may confidential fund. And yung confidential fund na yon is really going to be, a big part of it is really under the discretion of Inday of how she's going to use it. So si Inday, gagamitin niya yung confidential fund na yon laban dun sa mga gusto niyang labanan, which is part ng kanyang advokasya, part ng pangako niya nung eleksyon. Okay? In the same manner, ng ibang mga government agencies, meron din yung mga specific na evil na gustong labanan, kaya rin sila merong confidential fund. Okay? Now, depending on how you argue and how you are afforded such fund, siguro kapag mas maganda yung justification mo doon sa problema at mas maganda yung ano mo, then makakakuha ka ng mas malaking budget sa Congress, di ba? So, when they give Inday confidential fund, it means you already gave certain level of trust doon sa public official na yon tungkol sa paggamit niya ng confidential fund. Okay? Ngayon, ang sinasabi kasi nila na parang hindi naman kasi siya implementing office, law enforcement office. Hindi naman siya law enforcement or hindi siya law enforcement office. So, kumbaga dapat hindi siya entitled diyan. It is not the point. It is not the point. Yung office na yon and confidential fund, by the way, is not limited to law enforcement office. Kasi yung mga civilian office, yun yung nakakakita ng mas matinding problema. And in order to get help from the law enforcement officers, ganyan-ganyan, at in order to attack certain problem, kasi hindi, unang-una pagka gumamit naman yan ng confidential fund, I'm very sure makikikoordinate rin yan sa law enforcement office But the law enforcement office do not know the extent of the problem. They do not know the exact policy on how to attack certain evils that they want to fight against. So that is why the civilian office is necessary. Kasi yung civilian office yung magde-describe ng problema. Ngayon, kung wala siyang pera, paano niya patatakbuhin yung mga civilian officers pag humingi siya ng yung mga men in uniform pag humingi siya ng tulong doon? Diba? Paano nga kung kunwari ang mismong kalaban mo, sometimes, and it happens, ang mismong kalaban mo, yung mga nandun rin sa law enforcement. Diba? Yung mga bulok doon, yung perpetrator, paano kung ganun yung sitwasyon? So ngayon, I find it ridiculous kasi yung House of Representatives, nag-endorse na sila ng mga putyo-putyong bill na walang kakwenta-kwenta. Tapos proud na proud pa sila dun sa mga kabobohan nila na hindi raw po pwedeng gumastos ng confidential fund sa mga bagay na hindi daw related sa law enforcement, sa na hindi raw related sa mga I find it ridiculous na na magli-limit sila dun sa use ng confidential fund. Kasi nga ganito, kunwari you wanted to catch alam niyo yung pelikulang Argo? Alam niyo yung pelikulang Argo? Di ba yung nag-pretend sila na sila ay film company, tapos nagpunta sila sa Afghanistan ba yun? Iran? Ano ba? Basta Middle East country. Nagpunta sila doon. Yeah, Ben Affleck movie. Nagpunta sila sa, I think it was Afghanistan, Afghanistan yata yun. Nagpunta sila doon, Iran, sabi ni Vincelo, ayan, sa Iran. Nagpunta sila doon para i-save yung mga, Americans na nandun. Argo. Tehran, Iran, ayan. Iran siya, Iran. Tehran, Iran, ayun. So nagpunta sila doon in order to get the yung mga tao doon sa US Embassy. So nagpretend sila na movie company sila. Tapos kinuha nila yung ganun-ganun.
is creating to make a convincing cover, 'di ba? To make a convincing cover, syempre it's not going to be law enforcement related. 'Di ba? Eh, hindi ko maisip eh, parang, hindi, bakit ang pinagkagastusan ganito? Bakit ang pinagkagastusan ineme? Ganyan, ganyan. Kino-question nila yung mga pinagkagastusan ni Inday doon sa confidential fund. 'Di ba? Eh, hindi naman yan related sa ano, hindi naman yan related sa Kinembon, hindi naman yan related sa ano, gano'n, gano'n. Eh, bakit sa inyo sasabihin ni Inday exactly kung paano siya ginastos? Eh, di what, confidential work would entail a lot of covers. So, asking questions like, ba't mo ginamit yan sa ganito? Ba't mo ginamit yan sa libro? Ba't mo ginamit yan sa ineme? Ganyan, ganyan. Confidential work is, it involves series of cover, series of misdirection para sa kalaban. Para makapture mo sila or makakuha ka ng information, makakuha ka ng lead. 'Di ba? So ngayon hindi ko maintindihan itong House of Representatives. Sabi nila, meron silang bill eh. Dapat specific lang sa ano, uh, proud na proud pa ang mga tanga, nakakagigil talaga. Eh, ganito ba kaliliit yung utak ng mga kongresista natin? Sobrang kadiri. Eto. Ayan. Ayan, nagsama-samang mga oplok. Ayan. Si Zia Adyong, Valeriano, Rog Gutierrez, si Pam Tantrum Zamora, si Baby Boy Tambi Ortega, si Joel Chua, at saka si Beatrix Luistro. Ito. Ayan, meron sila House Bill number 1192 or the Proposed Confidential Intelligence Fund Utilization and Accountability Act seeks to regulate allocation and utilization of CIF and imposes penalties for its misuse and appropriation. Ayan, CIF shall be allocated to agencies and departments with mandates related to national security, peace and order, and intelligence gathering. The CIF shall not be used for agency operations not directly related to the same. How would you know na not directly related to the same? So, ano nila, no, yung tinatalian nila yung kamay. Like I said, no, yung sinabi ko nga kanina, ang problem kasi nito, double-edged sword kasi ang confidential fund. Okay? Double-edged sword ang confidential fund. Okay? It can be for corruption, pero at the same time, it is an important tool in creating it is an important tool in fighting the evils that you want to fight against. Magpe-prescribe ka na, ay hindi kailangan ganito lang way mo siya gagamitin. Ay kailangan ganito. Tapos pagka civilian agency ka, hindi mo yan po pwedeng. Kung nagkaroon ng sobrang laking problema, like for example, ang tawag dito, yung smuggling. Smuggling is a national security issue kasi, yan eh, ang tawag dito, food security yan eh. Ayun. So ngayon, well anyway, magka-qualify naman siguro kasi sabi niya CIF shall be allocated to agencies and departments with mandates related to national security, peace and order, and intelligence gathering. The CIF shall not be used for agency operations not directly related to the same. Okay? Paano kaya sila nakapag-conclude na yung pinagkagastusan ni Inday sa agency operation is not related to national security issue? Diba? Paano sila nakapag-conclude? Kasi by saying things like this, ang conclusion nila, na yung Office of the Vice, kasi yung sinasabi nila, yung Office of the Vice President, wala naman kasing mandate yan eh. Yung Office of the Vice President po ay part ng National Security Council. Pagkatapos, yung Office of the Vice President, nung kinukuha ninyo ang pabor ni Inday Sarang lahat, mga putang ina ninyo, you know for a fact that she wants to deal with issues involving national security. Pagkatapos, Vice Co-Chair pa si Inday ng NTF-ELCAC. So bakit nila gustong, the problems, tama si Inday eh, sa totoo lang sa press ko ni Inday, these people, you do not respect the office of the Vice President. Pwede sana kung atakihin nyo si Inday ng rekta, ay hindi, Inday, ayaw na naman ipagkatiwala sa iyong confidential fund kasi di ka magaling. Ganon. But the problem is, nilimitahan na nila, tinali na nila ang kamay ng kahit sino mang maging Vice President in the future. Diba? Ayun, tapos because
of one agency na tiningnan ninyo na, for example, itong Office of the Vice President, because of this, nakapag-conclude na kayo na kailangan ng ganitong batas, Confidential and Intelligence Fund Utilization Accountability Act? Why did you not look at other agencies na not necessarily law enforcement agencies, civilian agencies na meron din confidential funds? Tapos ito pa, Special Disbursing Officers Accountability Act seeks to regulate and prescribe qualification for SDO. The measure proposes that the designated SDOs must be permanent official or employee of the agency of at least salary grade 24 and possess an educational background related to accounting, auditing, and finance. Itong suggestion nila na to, SDO is a trust and confidence position. Kapag ginawa mong permanent position yan, you are forcing the head of the agency na magde-design at magde-define ng program base dun sa problemang define niya na makikooperate sa isang tao na hindi niya pinagkakatiwalaan. Sabi ni Gentle Hair, I get your point, madam. It's all about masking your activity and strategy para makapasok, makakuha ng information, or penetrate to the enemies. It can be cultural service just to get it through. Correct! Correct! Actually, yung mga confidential work na very, very popular sa ibang bansa, sa Amerika, sa Europe, ganyan-ganyan. Meron silang mga activity, nagagawa sila ng mga beauty pageant, ganyan-ganyan. Not related, not necessarily law enforcement activity. It's not a hardline law enforcement activity. But you create a project or you create an activity to mask yung totoong intention mo, yung totoong layunin mo. So, ibig sabihin, you cannot say na, ay, hindi, pag wala kayong mandate, hindi mo yan pwedeng gawin. Yung syempre, anong paggagastos mo dun sa beauty pageant? Kung kunwari ang gusto mong malaman, meron kang mga specific na na gusto mong malaman, ganyan-ganyan. And that will create a cover. Syempre, ang pagbabayad mo dun, confidential fund. Diba? Ang hindi kasi naiintindihan itong mga to, yung mga kalaban natin, ng mga kriminal, they also have that kind of budget para sa mga operations nila. Hindi nga ba ang mga high profile criminals ay nagpapanggap na very supportive sa NBI, nagpapanggap na very supportive sa PNP, nagdo-donate ng mga fire trucks, yung mga ganon. Di ba sa Amerika nga, ganon yung mga diskartihan ng mga yan eh. Yun yung version ng confidential fund nung mga confidential fund ng mga kalaban natin. Ganon. So, nagets nyo ba? Kaya sa totoo lang, I really want to bring the conversation doon sa, ang confidential fund is really about trust. Unfortunately, while I acknowledge the fact that it can be a place for corruption, it is also a place for it is also a very useful tool in order to fight the evils defined by that specific official entitled to confidential fund. Paano mo ibabalance yan? Nandun po dapat yung conversation. Okay? Ang problema kasi sa Committee on Public Accountability and Good Governance, you were talking about the SDO. You were talking about, ay, hindi ito project. Bakit to ganito? Ay, hindi naman kayo law enforcement agency. Ba't kayo merong ganyan? Eh, bakit hindi naman yan pang national security kinemi? Bakit ginamit nyo yan sa feeding program or whatever? Ganyan. But they never talk about the security aspect of, ng pag-undertake ng mga certain programs, yung pag-undertake ng mga ng pagbabayad-bayad ng pera ng SDO sa mga informant. So I lost respect to this congressman long time ago because they are just there really to carry out certain narrative. At yung narrative na yon really is to make it appear that Inday Sara is corrupt because they were only looking at one side of the coin ng confidential fund. Okay? One side of the coin ng confidential fund. At yung one side na yun is that it is an area for corruption. Eh kasi, hindi na naman balance yung nila. Eh kasi, yan sa corruption? Yeah, totoo kayo. Area talaga, space talaga ang confidential fund sa corruption. Now, if your worry is corruption, dapat worried kayo sa lahat ng may confidential fund. Because it is not only Inday Sara who would have space for corruption dahil hindi lang naman siya ang may confidential fund. Eh bakit hindi nyo tiningnan lahat yon? 'Di ba? Bakit hindi nyo tiningnan lahat yon? So ngayon, pati yung mga nagsasabi din, yung hindi nakakaintindi ng confidential fund, Ganun po kasi yung gamit ng confidential fund. Okay, nakita mo na parang, yung bahay daw ng isang NPA leader nandun sa Kinebular, ganyan. Talaga ba? Paano kaya tayo mag-verify kaya natin yan or whatever, ganyan-ganyan.
O kunwari mag-utos ka dun sa isang bata na isang tendero ng ano na, "Uy, mag-ano ka nga dun, daan ka nga dun sa bahay nun, mag-pretend ka nagbebenta ka ng isda. Para silipin mo lang kung merong ganitong tao doon, ganyan-ganyan." How is that going to reflect pagdating dun sa report, 'di ba? Na binilhan mo, for example, ang gusto mo lang na sabihin dun sa tao na kasi syempre yung tao na uutusan mo, di man sasabihin sa kanya yung buong operation eh. Sasabihin mo lang sa tao na yon, "Oh, okay, ito bigyan kita ng paninda ha. Tapos pagka ano, punta ka dito sa bahay na to, tapos silipin mo." Gano'n. O so ngayon, binigyan siya ng kabuhayan showcase, 'di ba? Binigyan siya ng kabuhayan showcase, pangkabuhayan showcase ng siguro taho, kunwari taho na lang. O ito meron ka ng puhunan pang taho. Pagkatapos puntahan mo yung bahay na yan, tingnan mo kung merong lumalabas na ganitong mukha diyan. Bantayan mo, gano'n. Kunwari yun lang. O ngayon sa resibo mo, paano lalabas yun? Pangkabuhayan showcase. Kasi of course, hindi mo naman i-inform yung informant mo kung saan gagamitin yun. Eh, gagamitin kasi namin, may naman kaming NPA leader. 'Di ba? Did the committee of Joel Chua ever consider that? Ang problema, yung mga ganito kasing bagay, kung paano ginamit, kung paano minask yung mga activities, kung paano nagkaroon ng mga, alam mo yan, mga, ano yan eh, series of complex activities yan eh. So as long as ongoing yung operation, you cannot discuss that publicly. Pagkatapos itong mga, kaya kayo namumura dyan sa House of Representatives, mga putang ina nyo eh. Sa totoo lang eh. Tapos feeling bayani to, si Adjong, si Valeriano, si Rog Gutierrez, na by the way, ang kanyang tatay ay merong 2.76 billion or around 2 billion na government contract. Mahiya ka sa kulay mo, Rog Gutierrez. Diyos ko, Pam Zamora, Pam Tantrum Zamora, 'di ba? Baby boy Tambi Ortega, i-account mo ang mga DPWH project na napunta sa distrito mo at nasaan sila. Okay? Joel Chua, nasa katerbang flood control projects din ang napunta sa distrito mo, di ba? At itong si Luis Tro. Diyos me, tandaan niyo po yung mga pagmumukha ng mga yan at huwag nyo nang iboboto ulit. Instead of, walang problema sa akin eh, you want to legislate something for the confidential fund, ganyan-ganyan. But I don't think this is an intelligent bill because you only considered one civilian agency, which is OVP, in drafting this kind of legislation. Pagka gumawa ka ng term paper, pagkatapos ang gusto mong i-cover lahat ng magsasaka, tapos ang kinuha mo lang magsasaka sa Bulacan, you think, ang basis mo lang magsasaka sa Bulacan, you think that is going to be an intelligent term paper to speak of all magsasaka in the Philippines? Eh, pagka sa school nga po, ganyan yung ano mo eh, ganyan klaseng papel ang isasabit mo sa mga teacher mo, papakain agad sa'yo yung term paper mo eh. Gusto mong gumawa ng thesis, gusto mong gumawa ng batas tungkol sa utilization ng confidential fund ng civilian agency, and yet, ang basihan mo lang, opisina ng Vice President. Ang dami yung abogado dyan, ang tatangan yung lahat. Diba? No deep analysis was made. Parang elementary gumawa, sabi ni Mayan Tubera. Correct. Sabi ni Darkness, none of them didn't get info from law enforcement how confidential fund in general is efficiently used. Correct. Sobrang yung Adyong sarap sa pakinang mukha, you go to hell. Nako, Diyos ko, grabe. Sobrang nakakadiri. Actually, meron pa akong inaabangan ng mga information kasi apparently yung Lanao is about to get a very, very huge funding, infrastructure funding from the Saudis. Ganon. And I think the people from Lanao should know about it, but I'm still trying to get more information dyan sa lead ko na yan. Pero dyan sa distrito ni Adjong. Hindi natin alam, baka mamaya yun pala yung niya, concession sa kanya. Yung mga gunggong kasi ng mga yan, ilan sa mga congressman natin, tulad ni Paduano, na may anger management issue. Siya kasi si Abante, saltik eh. Sobrang saltik. Ito, sabi ni Cash G. Panoorin ninyo yung movie na Zero Dark 30. Kilala kung paano nila na-locate yung location ni Osama Bin Laden. Makikita doon kung paano ginamit yung confidential fund, very classified work. Correct.
ano yan, tawag dito, yung Quadcom at saka yung committee ni Joel Chua caters stupid people. It is a show. It is a show. It is a telenovela. Yun talaga yun. Mga bak, sabi ko sa inyo, mag-ano ka, ramdam na ramdam ko yung effect ng castor oil. Dalawang gabi pa lang ako naggamit. Oh, tas hindi pa ako nag-powder niyan. Galing, no? Parang nakontrol yung oil ko sa mukha. Castor oil. Ang bantot lang pero ang ganda. Oh, aliw ako. Ayun. Dog show ang committee ni Joel Chua. True, ayan. Para yan sa mga scroll ng scroll at di nagdi-deep dive ng issues. Yeah, yung Quad Committee at saka yung Committee on Good Governance and Public Accountability, they really cater yung mga tao na mahilig mag-jump ng gun pagdating sa mga political issues. Yung hindi naman talaga nakabantay, hindi naiintindihan yung policy making process, yung mga yung mga nasa echo chamber ganyan sa mga kakampi nila, ganon. It's really for them. It's not really for it is not really for kasi sa totoo lang public record to eh. In the future pag-aaralan to ng mga estudyante on policy making, ganyan-ganyan, parang putang ina, ba't ganito naging desisyon nito? Ba't ganito naging ano yan? Ba't, 'di ba? For example, yung speech ni Barbers, ba't siya nagsasalita ng ganyan?